Excuse me po. Merry Christmas. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po, pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, PRRD. Isa po sa magiging abogado ni Vice President Sara Duterte pag natuloy po yung impeachment, no. At ito po, hindi na po 'to yung, kagustuhan lang ni PRRD. Ito po ay announcement po mismo ni Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito po 'no, yung IMF. Naku po, delikado na po ang Pilipinas dito. Alam niyo po yung mga may edad na po 'no, yung mga lagpas na mga kaedaran ko, alam po 'tong mga problema natin sa IMF. Once po na pumasok na yung IMF, International Monetary Fund at World Bank dito po sa ating pinansya, no, sa kasi buong panahon po ni Pangulong Duterte hindi po natin naririnig yung IMF, World Bank, no. Rating lang po, nire-rate nila tayo matataas yung rating. Ngayon po naririnig na naman natin na nagsasuggest na naman, no. Ibig sabihin nito, yung bansa po natin ay malapit na namang ipailalim. Ibig sabihin po, yung bansa po natin ay, ayan nga po 'no, hindi na naman maganda yung, lagay ng pinansya natin. Kasi po, pumapasok lang po yung IMF. Estudyante pa po ako, sikat na sikat yung IMF, panahon ni Cory, panahon po ni Fidel Ramos at yung mga sumunod pang presidente. Kasi nga, bago tayo pautangin, kinakailangan muna ng pag-approve ng International Monetary Fund. Buong panahon po ni Duterte, wala po tayong narinig na IMF dahil po papunta na po tayo, papaunlad na yung bansa natin. Pumapasok lang po yung IMF sa mga bansang pabagsak po ang ekonomiya. No, real talk na po to, hindi na po to bulahan, no? Pumapasok po talaga yung IMF na yan sa mga marunong po sa mga sa ekonomiya. Tinitiyak po nila na yung bansa mo ay hindi babagsak. Yan po yung ibig sabihin nun. Thank you very much muna kay Ampipolis XOXO na nagbigay po sa atin ng 1999. Hi Kuya Badong. Thank you sa pag-inform sa amin. Ayan. Maraming salamat sa iyo sa $1999 na pangkape. At syempre, bakit po na ngayon po lumabas, natutuwa po tayo. Yan po yung tunay na refleksyon ng mga Pilipino, no? Tunay na refleksyon po yan yung pinakita natin kahapon na lahat halos ng mga Duterte senatoriables dito sa latest survey na Archlight ay pasok po sa Magic 12, no. Laglag po ang mga Tulfo, laglag po lahat ng BBM senators. Ngayon, i-stress po natin bakit po kinakailangang ibasura tong mga Tulfo at ibasura po tong mga BBM senatoriables. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, nagpapabati pala. Ito, minsan ko lang babatiin dahil 70 years old po. Bibihira po mangyari to, no? Yung asawa po ng ating kaibigan na si Minandro Manalangsang. Nakalimutan ko lang. Ayan. Happy birthday. Last December 24, 70 years old na po. Si Noemi Manalangsang. No? Happy birthday sa iyo, Ma'am Noemi Manalangsang. Sana enjoy mo pa ang mga golden years natin. No? Napakasarap. Kumbaga, kotang-kota ka na. Okay. Punta na po tayo rito sa ating mga balita. Natutuwa po tayo. Ito po, ex-President Duterte to stand as lawyer to Vice President Sara Duterte kung magaganap po yung impeachment. No? Ito po ay pinahayag mismo ni Sara Duterte
nung sila po ay nagkita dahil sabi ni Sara Duterte, tinanggihan ko, ito po ang mula po kay Sara Duterte. Sabi niya, since hindi ko tatanggapin yung pera, si Sara Duterte po ito nagsasalita, since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So sinabi niya, he will be collaborating counsel for all cases, no? So lahat po, maganda po, may taktika na po sila ngayon. He'll be one of the lawyers for all of the cases and he's preparing his document ngayon sa IBP. So, yan po ang kasunduan nila ng mag-ama. Kasama po siya. May taktika na po silang ginagawa. Ngayon, inaasikaso na po ni Tatay Digong yung kanyang mga papeles para po siya ay makapag-practice na muli, no, sa International Bar of the Philippines. Hindi ko po alam, siguro lisensya niya to practice yung pag-abogado. Matindi pong matindi po tong team na ginagawa nila, no. Si Tatay Digong po, kasama po siya sa pagpaplano ngayon kung paano po yung atake nila, no. So ngayon po ginagather nila mula po sa lahat ng balita, madadaldal tong mga mahilig po sa mga mahilig po sa mga press release itong mga nagdedemanda sa impeachment. So ngayon pa lang po, kahit wala pa po silang impeachment complaint na natatanggap formal, pinag-aaralan na ng mga abogado. Mga po to, ganito po ang taktika nila, pinasili po ni BP Sara. Lahat po ng mga nababalita, kasi madadaldal po, lahat po ng mga nag-file ng kaso, panay madadaldal, no? Ina-announce po nila, ito yung kinakaso nila kay BP Sara. So ang ginawa po nila, lahat po ng mga posibleng kaso, may assignment po silang isang abogadong nakatoka. Ngayon pa lang po pinag-aaralan na, no? Ngayon pa lang po pinag-aaralan na ng mga abogado yung mga, at alam naman po, naniniwala naman po si BP Sara na kung patas lang po ang magiging korte. Ibig sabihin, ito pong mga senador natin, kung magiging patas, wala pong totoong kaso, no? Itong si BP Sara. Pero kaya nga po, labanan po yan sa 2025 Kasi nakita nyo naman kung paano pong sunod-sunuran itong mga senador na to. What Martin wants, Martin gets. Lalo na po sa budget. Di ganun lang din po yung mga senador. Wala po yan. Sila Chis Escudero. Yan. So, maganda po yan labanan na yan. Inaasahan po natin. At natutuwa tayo, no, na talagang nakikita na po natin sanib puwersa yung mga Duterte ngayon, no. Maski po yung sa pagbibigay ng regalo, nakita nyo naman, naroon po yung mag-ama. Marami pong naghinanakit kasi kilometro po. Ilang kilometro yung inabot. Literal pong kilometro yung inabot ng pila sa tradisyon po ng mga Duterte na pamimigay ng aginaldo. Ito pong mga lintik na mga press na to at saka mga anti-Duterte, pinipresent po na anti-ayuda tong mga to pero namimigay ng ayuda. Yan po ay tradisyon, no? Pagbibigay po yan ng pamasko sa mga taga Davao. Hindi naman kayo taga Davao, mga hinayupa kayo. Wala kayong pakialam sa pamilyang Duterte. Yan ba naman? Ano po ba ang pupunan nyo na naman dyan? Ano pa po ba ang problema ninyo? Pati po ba pamimigay ng aginaldo ngayon? Pasko po. Matagal na pong tradisyon ng mga Duterte yan. Hindi pa po uso ayuda. No? Hindi pa uso yung salitang ayuda. Namimigay na po ng aginaldo yung mga Duterte na yan. Kayong mga hindi taga Davao, ang lalakas ng loob ninyong mangantyaw. Marunong pa kayo sa tradisyon. Merry Christmas, Sir Bads, from Gerson and Maricel. Maraming salamat, Gerson and Maricel,
sa inyong 20 Canadian dollars na pangkape. Huwag niyong problemahin yung hindi niyo dapat pinoproblema. Hindi po ayuda yan, aginaldo. Malinaw pong aginaldo yan. Ibig nyo sabihin, kawawa daw po yung mga taga Davao. Biruin nyo, sabihin ng mga kawawa daw, pinagmumukha raw kayo, pinapipila daw ng mahaba. Puta, kahit ako papilahin nyo pag may magbibigay na aginaldo, pipila talaga. Naknang po pa, oh. Ha? Ang pinagmumukhang tanga, yung mga pinapapalak, darating na yung presidente, pumalak pa kayo pag dumating. Wala kayong pakialam sa mga taga Davao, tradisyon nila yan. Pati nga hindi taga Davao, nakipila eh. Binigyan din eh. Okay, natutuwa po tayo kasi pandalas na po nating nakikita. Lagi po kasi natin naririnig pag tinatanong si PRRD, hindi pa kami nakikita ni Inday. Pag si Inday Sara din po, BP Sara, tinatanong, naku, hindi pa kami nagkakausap. Ngayon po, pandalas na po sila nagkikita, no? Na mag-ama at nagtataktikahan. Si BP Sara ay talagang naniniwala ay ano na rin, no? Yung pasalamat na rin siya sa tinutulong ng kanyang ama. Masyadong independent eh. Tatanggihan maski lahat eh. Ngayon po, hindi niya na po tinanggihan. Talagang sanib puwersa na tong mga Duterte ngayon. Kasi sobra na ginagawa ninyo eh. Ha? Hanggang ngayon po, si Grijaldo nakakulong pa. Kita nyo yan? Ang kasalanan lang ng tao. Nagtapat siya na si Abante tsaka to si Dan Fernandez ba? Yung namimilit sa kanya na i-collaborate yung kay Garma. Tignan nyo itong mga to. Sana matalo yung mga yan. Sa bagay, sa mga survey, olats na yan si Dan Fernandez. Kala mo, makukuha mo mga taga Laguna. Ngayon lang po ako nakarinig, no? Ngayon lang po ako nakarinig na ang kampanya ay bibigyan ko kayo ng pera. Bibigyan ko kayo ng pera. Yung sinabi. At pag ako nanalo, tetriplehin ko yung binigay kong pera. Wala nang pasapasakali, no? Wala nang sinabi na pag ako nanalo, magpapagawa tayo ng papaghanap buhay nyo. Pag ako nanalo, bibigay ako para sa kalsada natin, mapaganda. Wala na pong ganun. Pera na lang. Alam niyo po, yung nangangako po magbibigay ng pera o nagbibigay ng pera habang nangangampanya, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang tingin niya sa kanyang mga kababayan ay mga mukhang pera. Kaya po, pag pinanalo niyo yan, yun din po ang magiging konklusyon namin. Ang mga taga Laguna ay nadadaan lang kayo sa pera. No? Okay. Kaya nakakatuwa po ang nangyari, lalo na po itong mga sunod-sunod. Ito po, alam niyo po, pinakakalat na naman itong mga BBM vloggers at BBM supporters. Ang kino-question po namin ngayon na 2024, bakit sangkatutak, trilyon po ang inuutang ni BBM? Ito po ang question natin, no? Ngayon. Panahon po ni BBM. Tigil-tigilan niyo na po kami ng kalokohan ninyo, no? Ang tanong malinaw eh, bakit trilyon-trilyon ang inuutang ni BBM ngayon? Trilyon na po. Buhat po nang umupo si BBM, more or less, 4 na trilyon na po na dagdag sa utang natin. 2 taon at kalahati pa lang, 4 na trilyon na nadadagdag sa utang. Ang tanong ng nakakarami, bakit po nangungutang pa rin si BBM ngayon? Binabaon tayo sa utang ngayon. Ngayon po kami nagtatanong. Wala namang pandemya. Wala namang kaming nakikitang malalaking
big ticket projects pagdating sa infrastructure. Hindi po natupad yung mga 1 million a year na pabahay. Wala pong malalaki. Hindi po natupad yung Mindanao Railways na ihahanap daw ni Bautista ng ibang magpupundo. Wala pong malalaking ticket o malalaking infrastructure project, no? Ang tanong ng nakakarami ngayon, bakit tayo nababaon sa utang? Habang tayo nagbebenta ng ginto, habang tayo may maharlikapan, habang tayo benta ng mga ari-arian, bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Yan po ang tanong ngayon. Wala po nagtanong nung panahon ni Duterte kung bakit nangungutang. Katawa-tawa kayo. Ano yan, libre? Yung nakikita ba ninyo ng mga pinagagawa ni Duterte? Pinamigay yan ng ibang bansa? Ang tawag po dyan, puhunan para umunlad ng Pilipinas. No? Puhunan po. Ang bansa po, kumbaga, kung ang mga negosyante umuutang para mamuhunan, kumbaga sa SM, yung ginawa ni Tatay Digong, yan yung building ng SM. Pag naitayo yan, magpapasukan na rito yung magtitinda ng Jollibee. Hindi pa nga eh. Sa totoo lang po, ang SM walang kalugi-lugi. Naglagay pa lang karatula yung SM. In this site will rise SM City Pangasinan, SM City kung ano man, SM City Batangas. Karatula pa lang. Umuupa na yung Jollibee, McDonald's, umuupa na yung Starbucks, umuupa na kumikita na yung SM habang tinatayo pa lang yung SM. Oh, may parking fee pa. Ang sinasabi ko po, ganun po yung katumbas ng ginagawa ni Tatay Digong. No, yung infrastructure po, pampaunlad po ng bayan 'yan para kumita ang Pilipinas. Dahil lahat po ng bansang yumaman nag-invest po sa infrastructure. Walang bansang mayaman na pangit ang infrastruktura. Hindi nyo pa ba rin ba naiintindihan hanggang ngayon 'yan? Kaya lahat po ng bansang yumayaman, papunta sa pagyaman, nag-i-invest po sila lahat sa infrastructure. Kaya po tayo, tama yung direksyon natin nung panahon ni Tatay Digong. Umutang ba tayo nung panahon ni Tatay Digong? Opo. Pero wala tayong ganong binenta noon. Hindi tayo nagbenta ng ginto. Ng kasindami ng binenta nito. Hindi natin kinunan yung land bank, DBP ng pera. Wala tayong tinayong Maharlika Fund. Hindi tayo gano'n nagbebenta ng mga ari-arian. Sabi nga ni Tatay Digong nung pandemya, pag wala na tayong pera, bibenta ko yung cultural center. Pero hindi niya po binenta kasi nakakahagila pa tayo ng pera eh. May nauutangan pa tayo nung pandemya dahil magaling tayo eh. Papaunlad ang Pilipinas nung panahon ni Digong eh. Ngayon kami umaangal. Bakit nababaon pa rin tayo sa utang? Wala kaming nakikitang proyekto, wala kaming nakikitang pandemya. Ano po ang sinasagot? Pag tayo po ay nagtatanong kung bakit tayo nababaon sa utang ngayon? Walang pandemya, walang malalaking proyekto. Alam nyo kung ano sagot? Umutang din si Digong eh. Umutang din si Digong eh. Naknampo pa. Nababaon tayo sa kabibigay nyo ng ayuda. Tanong, anong bansa po ang yumaman dahil sa ayuda? O, tanong din po, isa pang tanong, may yumaman na ba dahil binigyan nyo ng ayuda? Huwag na yung bansa kasi talagang wala kayong makikitang bansa na ang pangunahing proyekto, ayuda eh. Ito po ang tanong. Meron na bang yumaman na tao umunlad ang kabuhayan dahil binigyan nyo ng ayuda? So, ibig sabihin, mismo yung mga beneficiary niyan nang binibigay nyong ayuda, hindi po nila ikinauunlad yan. So, panahon na para
yung pera na inuutang natin magamit po para makapag-create ng mga trabaho. O ngayon, ang tanong, tama po yan. Ako naniniwala ko dyan sa Archlight. Mas kapani-paniwala yan. Top 4. Top 4 po ng senatoriables. Panay kay Duterte. Nangunguna si Bongo. Si Senator Bato. Pangatlo si Kibuloy. At pang-apat si Marcoleta. Sino hindi maniniwala dyan? Yan ang sentimiento. Ipasisimiento ko. Ha? Yan po ang sentimiento. Yan ang totoong sentimiento. Tapos po, halos lahat pumasok sa top 12. Oh. Sino po hindi maniniwala dyan? Yan po ang totoo. Paano kami maniniwala sa mga survey ninyo? Galit na lahat ng tao, pati yung mga retired AFP, retired PNP, galit na lahat. Galit na lahat, pati mga kakamping. Yung iglesia po, ayaw na, magrarally iglesia dahil ayaw nila na impeachment. Galit sa ginagawa nyo, wala kayong ginawa kundi imbestigahan ng mga Duterte. Ang dami po nawawalang pera. Tutok kayo sa 125. Tutok kayo sa ginawa ni Duterte noon. Pinasasama ninyo ang war on drugs. Hindi po kami naniniwala na masama ang war on drugs. Saksi kami. Yung amin pong komunidad ay tumahimik nung nagkaroon ng war on drugs. Wala po kayong mababalitaan yan na 15 anyos, ginahasa ng 13 katao, namatay. Wala pong ganyang balita dahil takot po ang mga kriminal nung araw, nung panahon ni Duterte. Ang dami nating problema ngayon. Tapos pagmamalaki nyo, maganda epekto ng bloodless war on drugs. Utot nyo. Ilan? Ha? Kasi, ang linaw po ng sinasabi ni Tatay Digong. Ang linaw po ng war on drugs ni Tatay Digong. Campaign promise niya. Pag ako nanalo, papatayin ko ang mga drug lords, drug pusher. Pagbabaguhin niya yung mga drug addict, tokhang. Milyon po. Hindi po ang namatay, milyon po ang sumuko sa tokhang. Milyon po ang nangakong magbabago at marami po doon sa milyong sumuko na natokhang. Ay nagbago po talaga. Nagtabaan. Ngayon po, tanungin ko kayo sa bloodless. Meron nagagalit po sa akin. Badong, nakakalimutan mo lagi. Lagi kang war on drugs lang. Lagi kang build. Lagi kayong mga ibang proyekto, yung mga libreng paral. Ang nakakalimutan mo, panahon ni Tatay Digong, nabura niya na yung NPA. Correct. Nabura na yung NPA. Panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ang tanong po, sa bloodless revolution, bloodless war on drugs nyo, ilan na po ang nahuli ng drug lord niyan? Wala pang nahuhuling drug lord. Ang pinagmamalaki kasi nila, nahuhuli nila yung mga droga. Nahuhuli nyo droga, wala. Bilyong-bilyong halaga ng droga. Nahuli nila, tapos isa lang ang medala. Parang imposible naman. Nung panahon ni Tatay Digong, yung mga kilo-kilo lang na droga, pinaglalaban ng patayan yan. Ngayon, puta, bilyon-bilyon. Dinideclare lang nila na wala na tayong problema sa droga dahil energy booster. Okay, hindi po. Huwag kayong maniniwala na maraming kakampihan. Naniniwala ba kayo sa survey nila na nangunguna yung mga tulpo? Alam niyo po, sa totoo lang, no? Ito po, bakit po kinakailangan nating i-reject yung mga tulfo na yan? Sino po ba si Erwin Tulfo? Yan po ang pangunahing aso ni Tambaluslos. Yan po ang numero unong aso yan ni Martin.
Kung ayaw nyo kay Martin, tapos gusto nyo kay tauhan lang yan ni Martin. Tau-tauhan, hindi lang po simpleng tauhan. Kung nasan si Martin, naroon siya. Dakilang julalay ni Martin Romualdez. Tapos number 1 sa survey, maniniwala kayo. Yung amo niya, kulelat. Anong you're lying to your tit-utot mo? Tinawag mo ako sinungaling, magbigay ka ng isang pinagsinungaling ko. O sige, hintayin natin to. Liv Morgan. Ano ang isang kasinungalingan na sinabi ko? O, tignan natin kung sino sinungaling sa atin. Hindi ba totoo yan? Yung sinasabi ko na tumahimik sa komunidad? Taga-Pilipinas ka ba? Lahat ng tao magsasabi sa'yo tumahimik nung panahon ni Digong dahil sa war on drugs. Lahat, as in lahat ng Pilipino na nakatira sa Pilipinas. Pilipino ka ba? O, balik tayo. Pucha, ano magiging papel niyan? Nakita nyo ba si Chis Escudero? Dakdak ng ano, yung pala, wala naman palang sinabi. Isa lang na kasinungalingan sinabi ko. Alam mo ba ibig sabihin na you are lying to your teeth? Lahat ng sinasabi ko, halos lahat, kasinungalingan. Isang kasinungalingan lang. Galit ko ako sa mga nagsisinungaling. Ano yung sinungaling ko? Isinungaling ko. Lintik ka? Huwag mo akong pagbibintangan dito. Sige, hinihintay kita. Anong kasinungalingan yan? O, balik tayo rito kay Tulfo. Alam niyo po, kung yan nga si Escudero, nakita niyo naman, siya pa nagtatanggol diyan sa mga kabulukan ng mga ano, isinisi pa. Kaya nila tinanggalan ng DepEd ng budget kasi dahil kay Sara Duterte. Kung hindi ba naman tutang-tutayan ni Martin Romualdez. Waiter na ni Lisa Marcos, tuta pa ni Martin Romualdez. Oh. Tayo po hindi mapagsisinungalingan dahil tayo naging saksi tayo ng war on drugs. 'Di ba? Wala tayong wala hindi nyo kami mapagsisinungalingan. Kahit na anong itawag nyo sa akin na attack dog si Chis Escudero. O ngayon, ang tanong ko, ano sa tingin nyo magiging mangyayari dyan pag nanalo yung mga Tulfo na yan? Mahal, babad mo nga yung bangus para mag-iihaw ako. Tapos naniniwala kayo, number one yung mga yan. Utot nyo. O eto, sa husay naman. Richard Gomez. Unang debate nating nakita si Erwin Tulfo. Supalpal kay Richard Gomez. Hindi pa abogado yan si Richard Gomez. Matalinong artista, best actor din yata yan. Kaya po kayo, pag boboto rin lang kayo ng artista, yung mga naging best actor na. Hindi po yung mga action star na walang katuturan. Alam niyo po, ganun talaga no? Real talk po. Ganun talaga yung mga mahihina kokote. Feeling nila pag magaling sila mag-English, tatalino sila Wala na masabi yung lying on your teeth daw ako. Hindi po ubra dito yan. Lahat po ng sinasabi din natin dito, katotohanan. Gaya ni Philip Salvador, ganyan po. Si Richard Gomez lang bumasag sa'yo, hindi pa attorney yun. Alam mo nyo po kung ano po yung pinagtalunan nila. Pinagpipilitan po, nag-grandstanding to si Erwin, na dapat daw ganito ang gawin. Yun, still. Wala. Tanggalin na kita. Binigyan na kita ng pagkakataon Binigyan kita ng pagkakataon para magsabi ka ng isa. Ayan po, ganyan po ang mga tao Lalahatin lang nila. Kala nyo naman, apektado ko niyan.
Never ako maapektuhan yan dahil ako po nagkakamali. Iba po yung nagkakamali sa nagsisinungaling. Kasi may mga nasasabi ko, kunwari, Richard Gomez pala. Nasabi ko, Richard Merck. Yun, mga pagkakamali po yun. Okay. Kaya wala po yan. Yung mga Tulfo, ano ba kaya niya mga yan? Mga maliliit na tao, matatapang. Pwede kong hamunin yan. Maliit na tao lang ako. Pero meron na po ba silang binanggang oligarko? Tanong lang natin. Meron na po ba silang binanggang oligarko? Yan po ang matunay na kalaban. Meron na ba silang nabangga sa Big Four? Pinakamakapangyarihan tao ngayon sa Pilipinas, yung Big Four. Si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si Martin Romualdez at saka si Saldico. Binanggana po ba ng mga Tulfo yan? Yung mga oligarko, binanggana po ba nila? Alam nyo na. Dadagdag lang po yan sa mga grandstander. Ang kinakailangan po natin, tapang na katulad ng mga Duterte. Willing banggain ng lahat para sa mamamayang Pilipino. Tapang para sa mga Pilipino, hindi po tapang para sa sarili. Kumusta na yung pambato nila na si Raffy Tulfo? Kumusta na siya? Meron pa ba siyang binabangga ngayon na malalaki sa gobyerno? Yung PCSO ba na patinunan ni Tulfo? Raffy? Pucha. Kasabay ng pananahimik ni Raffy Tulfo, nanahimik na kasabay ng pananahimik ni Raffy Tulfo na napatahimik na rin tayo sa PCSO. Ayan po ang mga Tulfo. Sila nangunguna sa survey? Talaga? Okay. Yung iba pang mga sikat, alam po ninyo, star-studded in any other election. Pwera na lang ngayon, 2025. Panalo po lahat ng BBM senators. Star-studded eh. Anytime talagang papasok yung mga yan. Nakita nyo naman po. Lacson, si Tito Soto, si Boy Budots, si Silencio Lapid, Pacquiao, Pia Cayetano, Villar, sino pa ba? Pucha, star-studded eh. Lahat ng mga sikat, si Tol, basura ka Tol. Okay. Hindi, ganito lang talaga ako. Sabi ng miss ko, mainit daw ang ulo ko. Hindi, normalidad ko lang to. Lahat yan star-studded. Pero bakit hindi dapat iboto lahat yan? No? Bakit po hindi dapat iboto yung mga yan? Alam nyo kung bakit? Wag na yung hindi sila nakikialam kay Duterte. Alam po natin lahat ang ginagawa ngayon, persecution sa mga Duterte. Kabi-kabila po, mapasenado, mapakongreso, lahat po yan, panay investigasyon sa mga Duterte, di ba? Hindi, sinasabi ko lang po sa inyo. Mainstream media, etong lahat ng kandidato ni BBM, tahimik po. Naginigiba po yung mga Duterte. Okay lang yun kasi Duterte yan eh. Ibig sabihin, hindi nga sila kumampi. Ibig sabihin, trinit nila yung Duterte na kalaban talaga. Hindi lang sila nagsasalita na laban sa Duterte. Pero ang treatment nila sa mga Duterte, kalaban. Kasi mga dating madidikit din sa Duterte yan eh. Madalas din silang na-identify din sila nung panahon ni Duterte na maka-Duterte sila. Lalo na si Tol. Talagang nanalo yan dahil kay Duterte. Taksil. Walang utang na loob. Hindi ka namin iboboto magpakailanman, magpasawalang hanggan. Kainin na ng lupa yung buhay mo. Si Abalos, mga star-studded. Ngayon ang tanong, bakit natin sila kinakailangan ibasura?
Dahil ba hindi nila pinagtatanggol si Duterte? Natural yun. Hindi nila pagtatanggol si Duterte. Kumampi nga sila sa mga Marcos eh. Pero ang tanong ko sa inyo, bakit walang nagpapapicture na kasama si Marcos? Wala pa ako nakikita. Ang dami nyo ng mga picture na lumalabas eh. Bakit kaya? Tayo na sumagot. Hindi sasagot yung mga yan eh. Bakit kaya ayaw nila magpa-picture kay Marcos? Tumakbo kayo under Marcos, nakita nyo naman si Duterte. Lahat ng tumatakbo na endorse ni Duterte, may picture. Kahit nga si Pastor Kibuloy na nakakulong. Inayos na lang nila yung na sila ay si Pastor Kibuloy ay suportado ni Sara Duterte at saka ni PRRD. May picture po sila. May picture pa nga sila ng mga superhero silang tatlo. Iron Man si Tatay Digong, Superman yata si Apollo Kibuloy at saka si Wonder Woman naman si Sara Duterte. Bakit po? Bakit po yung mga Duterte endorse? Lahat sila. Gustong-gusto nila maidikit po yung picture nila kay Tatay Digong. Tapos sasabihin nyo, malakas kayo. Utot nyo. Hindi nyo nga maipagmalaki si Bongbong nakasama sa sarili nyo eh. Di ba? Sa totoo lang, yun yung tanong ko sa inyo eh. Bakit walang mga poster ninyo na nakadikit yung picture ni BBM? Napaka-practical po nun. Sa lahat po ng in-endorse ni BBM, eto lang mga to. Eto lang po ang mga to na hindi talaga naglalabas na kasama si BBM. Ayaw nila ma-identify. Bakit? Samantalang yung mga Duterte, yung mga sinusuportahan ni Tatay Digong, putya lahat sila gusto nila may picture si Tatay Digong. Si Marcoleta, may picture ni Tatay Digong. Si Apollo Kibuloy, may picture. Bongo tsaka si Bato, may picture. Ipe, may picture. Yung mga Bagito, sila Hinlo, sila Lambino at saka si Bundok, Jimmy Bundok, may mga picture ni Tatay Digong. Si Attorney Rodriguez, may picture. Di ba? Yun lang po yun, pagpapakita lang po yun. Kinahihiyaan nyo ba yung endorser nyo? Yan yung problema. Sasabihin nyo, sikat kayo, nasa top kayo, hindi kami naniniwala. Lahat na nakikita naming survey, tinatanong ng mga tao, sino po iboboto nyo? Sino iboboto nyo? Mga senador ni Digong o senador ni BBM? Lahat senador ni Digong eh. Tapos pagdating sa survey nyo, kayo mga nangunguna, laglag lahat ng mga Digong. Dito kami, 367,000. 367,000 yung sinarvey ng Archlight. Pero hindi yun. Okay lang yan na hindi nyo ipagtanggol si Digong. Kasi kalaban nyo nga eh. Opo, huwag kayong papalin lang. Kalaban nila si Digong. Ngayon, ito po ang katotohanan. Bakit kailangan natin basura kahit hindi nila kinukundina yung ginagawa sa mga Duterte? Hindi nila kinukundina. Ito po, yung ating pong budget. Wag na po tayo magsabi. Sabihin nyo, anti-BBM kasi kayo eh. Ayon po kay Cielo Magno, na UP economist. Ayon po kay Budget Babe na taga Ateneo. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa lahat. Tanong, alam na po natin yan. Matagal na natin dinidiscuss yan. No? Ito po ang pinaka-corrupt sa lahat. Si Cutie Magno. Hindi po natin kakampihan si Cutie Magno.
Tsaka yung budget, babe, hindi rin natin kakampiyan. Taga-Ateneo naman. Ang tanong ko po, kayong mga senador ni Marcos, bakit dehin bokiki kayo? Wala kayong kibo. Hindi nyo kinukundina yung ginagawa. Binababoy po yung ating... O ibig sabihin, ngayon pa lang tumatakbo kayo, wala na kayong pakialam. Ang pakialam nyo lang manalo. Hindi nila kinukundina tong budget na to. Yan po kayo mapupulaan. Bakit hindi nyo kontrahin tong budget ni Martin? Walang kumukontra sa inyo ni isa. Lacson, Soto, dalawa lang yan. Siyempre, yung mga tulpo, hindi nila kukontrahin yan. Bata ni Martin yan si Erwin. Bakit naman kukontrahin ni Erwin si Martin? Kayo naman, no? Di ba? Bakit niya naman kukontrahin yan? Pero yung Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, yung anak ni Villar, ay si Budots, tsaka to si Lito Lapid-Lapid, wala tayo aasahan dyan. Kukontra ba yung mga yan? Ha? Wala tayo aasahan na pagkontra dyan. Oh, sino pa ba? Siyempre, Kangiwi yan eh. Si Abalos, bakit naman kukontrahin ni Abalos yan? Kangiwian yan. Di ba? Di ba, Abalos? Kangiwian yan ni Abalos eh. Bakit naman kukontrahin? Lalo na si Tol. Bakit naman kukontrahin ni Tol yan? Bumaliktad nga sa mga Duterte yan, traidor na yan eh. Bakit niya naman kukontrahin? Budget po ng Pilipinas to. Ano po aasahan nyo sa kanila? Sasabihin nyo? Sasabihin po ninyo na magiging independent sila, hindi sila sunod-sunuran? Ngayon pa lang po, budget ng Pilipinas, binababo yung budget natin. Hindi sila umangal eh. Paano nyo po sasabihin na magiging independent po yan? Sunod-sunuran lang po yan. Si Pacquiao, lalo na, ano ba naman iaasa natin dyan? Kaya po kung gusto po ninyo, ibig sabihin, pag nanalo po yan, mga yan, kasi ngayon ang attitude ganito eh. Ano ngayon? Binago namin ang budget. Ano ngayon? Ano ngayon? Iniimbestigahan namin mga Duterte. Ano ngayon? Ang sisiga po eh. Ang sisiga po ng mga congressman eh. Ano ngayon? Ano magagawa niyo? May magagawa ba kayo? Kami mga young guns. Ano ngayon? Sinasabihan namin pusit yung Vice President. Ano ngayon? May magagawa ba kayo? Ang bastos pa yung tinawag na pusit. Vice President ng Pilipinas yun. Doon pa sila nabastusan. Hindi sila nabastusan sa kapwa nila congressman. Ngayon lang po ako nakarinig na yung Vice President tinawag na pusit sa congressional hearing.